Upang sa ganun, mga minamahal, sabi nga dito, bakit natin talagang patabain, palakasin ang ating spiritual. Letter A, to avoid temptation. Para maiwasan natin ito. Kasi sa mundong ito, balot ng puso. Cellphone, television, barkada, na makasalimutan, classmate, katrabaho, hindi kang mahulog sa puso. Ngunit kung tayo ay talagang malakas ang ating spiritual na buhay, maiwasan natin ng temptation. Sila ang maakay natin, hindi tayo ang maakay nila. Pangalawa, to avoid depression. Kaya napaka-importante na ang ating spiritual mataba, may enerhiya, ganado, malakas upang itatabla ng depression. Pagkat ng depression tao, kasi inisip niya problema, inisip niya kawalan, inisip niya struggle, hindi kanya alam ang solusyon doon, kaya na-depression. Ngunit kung ikaw ay talagang mataba ang spiritual mo, pinataba mo sa mabait na salita ng Diyos, kaya natin ito mag-defense. Ang problema ang namang problema sa iyo. Ay haan mo ang problema na mamumulima sa iyo. Bakit mo naisip yan? Bakit mo naging muto yan? Dahil pinataba mo ang spiritual mong buhay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya, ikatablan, ang problema sa iyo. Mataba ang spiritual mo Alam mo na talagang malakas, masagaan ang spiritual mo. Paano ka ma-depress dyan? Iyan mo ang problema sa iyo. Diba? Dahil mataba ang spiritual. Inalagaan ito. Kasi ito talaga, sabi nga dito binigyan na tayo ng walang espiritu. Kaya mamuhay kayo ay sa espiritu. Diba? Mamuhay tayo sa espiritu. Alagaan natin ito sa pamagitan ng salita ng Panginoon na itinuturo sa atin upang talagang umulan, lumago, umaba, may enerhiya, may lakas, hindi mahirap. Diba? Yun dapat gawin natin. Pangatlo, to avoid weaknesses. Mga kaibigan, para maiwasan natin yung kahinaan. Kasi ang tao, likas na mahina. Sana sa katawan ng palupa, mahina. Pagdating sa katawan, palagi sa espiritu. Naway malakas ka, mga kaibigan. So, para maiwasan natin ang mga bagay nito, kailangan patabain natin ang spiritual nating buhay. Nor is provide with the food or other substances necessary to grow for growth, health, and good condition. So, kinakailangan pala ito para lumago, gumaganda, at mabuti ang kondisyon ng isang taong mananampalataya. Diba? Pag mabuti kasi ang ating nararamdaman sa ating spiritual na buhay, hindi mo po mag-absent mga kaibigan. Mataba ang spiritual mo Diba? Hindi payat Ganado ang spiritual mo Hindi ka talaga, wala ka talagang panahon para mag-absent. Talagang malakas ka lagi. Maiwasan mo yung kahinaan. Ibiruin mo naman, ginawa mo lagi. Sinabi ng Panginoon, ikaw pa ba hindi tumaba? Tataba ka talaga, lagi mong inunawa yung napakinggan mo. At ginawa mo ang napakinggan mo. Sinabuhay mo ito, sinasa puso mo ito, na may pag-ibig at pananampalataya. Sigurado tataba ang spiritual ng buhay. Kasi kung payat ang ating spiritual ng buhay, mga kaibigan natin paglilingkod, optional pa rin. Itong araw na ito, maglingkod ako. Itong araw ito, susunod ako. Itong araw na ito, sisimba ako. Itong araw na ito, magmamasa. Optional lahat yan. Ibig sabihin, payat ang spiritual. Kung may problema ka in terms of spiritual. Kaibigan, nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sayang natin pinag-aralan. Kung hanggang ngayon, payat pa rin ang ating spiritual na pamumuhay. Sino may problema tayo? Kaya pag-aralan natin kung ano mga technique dito para ma-maintain natin ang ating spiritual na tunay na may kagalakan. Tunay na talagang may kapangyarihan. Kaya una, lagi kong dinabang. Inuulit ko kasi maraming bumabagsak pa rin dito. Ipasa natin ito
Pag naipasa mo ito, hindi ko na ulitin ito, pangaral dito. Pero pag inuulit ko, ibig sabihin, mayroon pa rin talagang bumagsak. Anong una natin gawin upang lalong gumaganda ang ating spiritual life? One, always be attend church service. Always. Always. Kata yun. Ay, gano'n. Diba? Lagi natin ugaliin na magsimba. Lagi natin ugaliin na mananamig pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Lagi natin ugaliin na sa araw na may simba, lagi narito ka. You are always visible in church services. Alam natin yung gawain kung anong oras at anong araw. Lagi natin itong idinadaan sa paalala. Bakit kaya hindi ka ba nagtaka sa tagal mo ng Kristiyano? Bakit yung paalala hindi nababago? Diba? Saan ang makuha natin? Bakit ay yung paalala ay nandiyon pa rin? Hindi pa rin nagbabago. Bawat gawain may paalala, may paalala, ganun pa rin. Saan tayo makuha natin? Bakit? Hindi na wala paalala. Dahil mayroon talaga mga Kristiyano na kakalimutan yung pagsimba. Pero yung pagsimba na nakalimutan. Bakit kaya nakakalimutan ng ilan yung pagsimba? Dahil abala na, pangangailangan ng kanilang katauhan lupa. Sabi dito, binigyan na tayo buhay ng Espiritu. Mabuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Pagdating sa may gawain, dapat ipakita ng spiritual ka. Diba? Ilang oras lang ang consume natin within one week. Ilang oras lang ang consume natin within 1 week. Ilan? 8 oras lang. Kasi yung nangihiling ng Diyos sa 6 na araw magtrabaho ka. Yung pang-ito, ibigay mo naman sa akin. 8 hours lang ang consume natin. Sa isang araw, ilang oras yun? Sino matalino? Sa isang araw, ilang oras? 24 hours, di ba? Ang hiniling ng Diyos sa araw. Isa atin, sa isang linggo, ilan lang ang dapat makonsume? 8, di ba? Merkulis ng gabi, 2. Biyernes ng gabi, 2. Linggo ng umaga, 2. Linggo ng gabi, 2. Itotal mo lahat, 8 hours. Di ba? So ilagay na natin 10 hours. Kasi nagbubiyahe pa tayo. Lagay na natin. Napakalayo sa 24 hours. Hindi nga nakuha natin lahat ito. Di ba? Pero bakit yung iba